Stay safe, Q-Citizens! Walang patid ang pag-alalay ng pamahalaang lungsod sa Q-Citizens na apektado ng hagupit ng Bagyong Christine. Kabi-kabilang preemptive evacuation ang ipinatupad sa iba-ibang bahagi ng lungsod kung saan libu-libong residente ang dinala sa mga evacuation center. Inilikas din ang street dwellers na dinala sa processing center ng QC Social Services Development Department. Ilang Q-Citizens naman ang kinailangang i-rescue matapos matrap dahil sa pagtaas ng tubig. Bukod sa mga residente, siniguro ring ligtas mula sa bagyo ang mga alagang hayop sa set up ng pet evacuation area sa iba-ibang lugar. Agad na inabutan ng hot meals, relief goods, vitamins at mga gamot ang evacuees kabilang na ang doxycycline na pangontra sa leptospirosis. Personal din na kinamusta ni Mayor Joy ang kalagayan ng mga lumika sa ilang evacuation centers. Nagsagawa agad ng clearing operations ang pamahalaang lungsod para maalis ang mga nabuwal na puno, basura at debris na dulot ng bagyo. Tuloy-tuloy din ang declogging operations sa mga kanal ng lungsod. At para maserbisyuhan ang commuters, hindi natigil ang operasyon ng QCT bus. Isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City na magbibigay daan para magamit ang Quick Response Fund ng mga barangay. Progresong dama ng lahat. Bumida ang tagumpay ng iba-ibang programa ng pamahalaang lungsod sa 6th State of the City Address ni Mayor Joy Belmonte sa bagong bukas na QC Mice Center. Nabigyang diin sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng good governance para maayos na maipatupad ang mga proyekto para sa iba-ibang sektor. Sa ating pagkakapit-bisig, tungo sa bagong yugto ng Lungsod Quezon, tiwala ako, hindi lang natin tatapatan, kundi hihigitan pa natin ang ating mga nasimulan. Bago magsoka, binasbasan muna ang mga pasilidad sa ikalawang palapag ng QC Mice Center, kabilang na ang basement parking, lobby at exhibit hall at conference rooms. Humarap din sa kani-kanilang mga kadistrito sina District 4 Representative Marvin Rillo at District 5 Representative PM Vargas para sa kanilang State of the District Address. Samut-saring mga inisyatibo ang kanilang ibinida na ngayon ay napapakinabangan na ng kanilang constituents. Sa bawat proyekto at programa, ipinapakita natin ang ating malasakit, ang ating pangakong walang maiiwan. Let us fight for our fellow Novaleños and our fellow Filipinos. Panghawakan po natin ang lahat ng ating pinagsamahan. Pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-award sa winners at finalist ng 2024 Galing Pook Awards sa Malacanang. Isa ang digital birth registration portal na QC Bro sa mga ginawaran ng award, habang finalist naman ang Quezon City Human Milk Bank na nagbibigay ng abot-kayang gatas sa mga nangangailangang sanggol. Nasungkit ng Quezon City sa ikalawang sunod na taon ang Most Business-Friendly City Award sa 50th Philippine Business Conference ng Philippine Chamber of Commerce and Industry bilang pagkilala sa suportang ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga negosyo sa lungsod. Humakot ng parangal ang SSDD sa 4th parangal para sa pusong magiting ng Department of Social Welfare and Development NCR. Kinikilala sa awarding ang best practices ng mga lokal na pamahalaan sa NCR pagdating sa disaster response at innovation. Pinarangalan ang Grow QC Food Security Program sa 23rd Annual Meeting ng International Observatory on Participatory Democracy sa Valongo, Portugal. Ang IOPD ay isang international organization para sa mga programang nagsusulong ng makabuluhang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagbuo ng maunlad na pamayanan. Inikot ng mga siklista ang iba-ibang historical sites sa lungsod sa makasaysayang QC Bike Trail, padyak pabalik sa kasaysayan bike ride event bilang bahagi ng selebrasyon ng QC 85th Foundation Anniversary. Nakilahok si Mayor Joy sa Girls Transforming the Future of Sports event ng Spark Philippines bilang bahagi ng Girls Month 2024. 135 grade school students din mula Pura V. Calao Elementary School ang tinuruan ng basketball, floorball at indoor rowing. Nagpahayag ng suporta ang lokal na pamahalaan sa creative industry sa QC sa closing ceremony ng 2nd Philippine International Copyright Summit ng Intellectual Property Office of the Philippines. Pagtitiyak ng QC LGU, malaya ang local artist na magpahayag ng kanilang mga idea at obra sa lungsod. Pinangalanan na ang 6 na startup companies na mabibigyan ng 1 million pesos equity-free grant mula sa Quezon City Government sa ilalim ng Startup QC program ng Local Economic Investment Promotions Office.
Pinaplansya na ng Quezon City Police District ang magiging proseso ng 2024 Attrition Recruitment Program ng Philippine National Police. Bubuo rin ng komite ang QC-LGU para sa screening ng kukuning 390 QCPD recruits. Ibinahagi ng QC-LGU ang iba-ibang paraan kung paano nakakatulong ang teknolohiya at artificial intelligence sa paglapit ng mga serbisyo sa QCitizens sa Conference on AI-Powered Research and Innovation ng University of the Philippines at AI Horizons. Nabigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Unified Permit System para mapabilis ang pagproseso ng mga dokumento sa pagdiriwang ng ika-4 na anibersaryo ng QC Build EC ng Department of Building Official. Nagliwanag ang SM City Santa Mesa sa pagpapailaw ng kanilang 45-foot Christmas tree. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat din si Mayor Joy sa patuloy na suporta ng SM sa mga programa ng pamahalaang lungsod para sa QCitizens. Bukas na ulit ang newly renovated at first ever Kawasaki branch sa buong bansa na Kawasaki Crib Libis. Meron din ditong showroom, service center, spare parts at iba pang merchandise. More exciting international and local films ang nakalinyang ipalabas sa 12th Q Cinema International Film Festival. Tatakbo ang Film Fest mula November 8 hanggang 17.